dito mismo sa kinatatayuan ko, itong bising kalsadang ito ay may nakatirang 100 families dito sa ilalim ng kalsadang ito at ating sisilipin kung ano nga ba ang sitwasyon at kalagayan ng mga kababayan natin dito. Ito yung mismong kalsada kanina kung saan tayo nakatayo. So, ito yung pinakapinto nila. Pasok po kayo, kuya. Yan, papasok po tayo dito sa bahay ni Ate Erica. Dito po ako natutulog. Kami po ng mga kapatid ko. Nagsisiksikan sa maliit na espasyo ang mga taong nakatira rito. Madilim, masikip at binabaha ang lugar. Simple lang pong baha pero delikado na rin po yun kasi may in case na pwedeng lumakas ang ulan. Kaya kailangan, pag mahina pa lang po, lahat ng mga ibang gamit nasa taas na po. Sa ganitong buhay na laban lang. Ganun. So, dun sa kabila, ano po yun dyan? Ilog na po. Ilog. Na po yun dyan. Sa dami ng lugar namin, gusto pumunta rito wala naman nagbabago eh. Ganun pa rin eh. Kaya ngayong araw ay ating sisilipin at pupuntahan at titingnan natin kung ano nga ba ang sitwasyon at ang kalagayan ng mga kababayan natin na nakatira dito mismo sa ilalim ng kalsadang ito. Tara! Pagkababa ko pa lang sa ilalim ng kalsadang ito ay ramdam ko na ang hirap ng kanilang pinagdadaanan araw-araw. So grabe, sobrang dilim. Hello po, vloggers lang po. Sobrang dilim ng kanilang mga tinitirahan at sobrang sikip ng kanilang daanan. Sa maliit na espasyong ito sa ilalim ng kalsada, nagkakasya ang mahigit 100 pamilya. Tingnan nyo, yung nilalakaran natin ay sakto lang sa akin. At habang ako ay naglalakad sa madilim na daanan sa ilalim ng kalsadang ito, ay napansin ko ang magkabila ang mga pinto sa ilalim nito. So dito merong bahay po, tingnan nyo sa ilalim. Yung mga kababayan natin ay nagkakasya sa maliit na espasyong ito, dito sa ilalim ng kalsada. Merong mga natutulog dito. Ang mga taong nakatira rito ay normal na kumikilos at namumuhay sa ilalim ng kalsadang ito. Dito nakilala ko si Ate Erica at pinapasok kami sa kanyang tahanan para makita ang kanyang kalagayan. Papasok po tayo dito sa bahay ni Ate Erica. So ito po yung bahay mo. Okay. So tingnan mo yung bahay. Oh. Halos ano na yung ulo mo. Ayun oh. So dito ka araw-araw. Tapos meron kang kurtina. So parang i-open mo lang to. And then dito na. So, saan kayo natutulog? Dito po. Dito ka natutulog? Ilang buwan ka nang lumipat rito? Weeks pa lang po. Weeks pa lang. Medyo masikip lang ano? At mainit. Ayun. So, dito mismo sa kinatatayuan namin ni Ate Erica, makikita na halos kasing tangkad ko lang yung highway na dinadaanan mismo ng mga kotse o mga motorista. Sa ibabaw nito kasi nandito yung kalsada na tinatayuan natin kanina. Kalsada na to. Opo. So, itong kalsada na to, ito na yung highway. Highway ng San Andres. Doon dumadaan yung mga truck, sakyan. So, doon sa kabila, ano po yun dyan? Ilog na po. Ilog. Na po yun dyan. So, yung ilog na yan, hindi ba pumapasok rito? Pupasok po pag sobrang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Kapag ulan lang. Opo, lalo pag high tide. Nag-high tide din. So, galing dagat ba yan o ano? Ilog lang po talaga. Ilog lang na dumadali pa muna dito. So, yung pader na yan, ano yan? Semento? Hindi po. Plywood lang. Plywood. Sino po yung gumawa niyan? Nagpagawa ka o Nagpagawa po yung kuya ko. kuya mo yung nagpagawa para meron ka matulugan dito? Opo. Paano mo na-discover na meron pang bakante rito? Binenta po sa kuya ko, tapos pinaayos na. Tapos,
eto na, naging space na. So, ilang taong ka na? Magsi-17. Magsi-17. Hindi ka ba nag-aaral? Hindi na po. Bakit? Anong rason mo na huminto ka sa pag-aaral? Family problem po. Family problem. Hanggang anong year ka? 9. Grade 9. So, magka-college ka na, sana. So, anong plano mo? Mag-aaral po ulit. Mag-aaral. Anong plano mong kunin? Doktor. Doktor. So, alam mo, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi hadlang yung kahirapan para tumigil sa pag-abot ng mga pangarap natin. Una mo lang gagawin is magtiwala ka sa Panginoon at magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo. Yung sitwasyon mo ngayon ay hindi panghabang buhay. Makakaraos din kayo. Sa kabila ng sitwasyon na pinagdadaanan natin, may pag-asa. Dahil nandyan siya. Ang gusto lang kasi niya, tumawag tayo sa kanya. Yan yung gagawin mo, mag-pray ka palagi. Okay? Papasok tayo dito sa bahay ni Ate Erica nung hindi pa siya lumipat dun sa kabila. So, ayun. Napasok ako, magugulo. Ayun. So, Ito po ang bahay ko bago po ako lumipat doon sa tinitirahan ko ngayon. so saan ka natutulog? Dito po. Dito po ako natutulog. Kami po ng mga kapatid ko. Ilang piraso kayo dyan na natutulog? 3 po. 3. Tapos dito, Sila mama at papa po. sila mama at papa. Puro ba kayo babae? Opo. Bakit mo na isipang lumipat? Kasi ano po, medyo masikip na rin po kasi dito para sa akin. Tsaka po wala na rin po kasing titira doon kaya sa akin na po pinatira ng kuya ko. So yung kuya mo, kapatid mo, Pinsan po. pinsan. So, nasan yung ngayon yung kuya mo? Nasa po sa ibang lugar na po yung pinsan ko. So ibig sabihin, sa inyo na ibinilin. Opo, sa amin na po pinababantay yung bahay. So bali ikaw na yung caretaker doon. So kapag nagluluto ka ng pagkain, sa'yo na. Independent ka na, hindi ka na nakikikain rito. Hindi na po. Okay. Sino nagpo-provide ng pagkain mo? Ako po. Ikaw. So nag-extra trabaho ka. Opo. Ano yung mga ginagawa mo? Pumasok po ako sa may tindahan ng palamigan. Oo. Yun po yung tinatrabaho kaya po may pangkain ako. Pupuntahan po natin dito sa kabila, pinakadulo, at ipapakita ko sa inyo yung pinaka-exit. Tara. Ayan. So, dito, tingnan nyo, bahay din to. So, makikita nyo, kasya lang sila dito. Ayan. Meron din doon. Ayan. So, dito sa ilalim, makikita na natin yung ilog na umaagos dun. Ayan, no? So, yung tubig, unlimited yung tubig. Ano yung pinaka mahirap na sitwasyon dito bukod sa baha? Pag pag matutulog na po kami dito, lahat kami. Anong nangyayari? Sige po, umiit lang naman po pag matutulog na po kami. Mainit. Opo. Dahil nga marami kayo rito, 6. So, sa liit ng lugar nyo, ay nagsisiksikan kayo. Opo. So, sinong natutulog dun sa taas? Si mama po, tsaka si papa, tapos yung bunso. Subalit 3 doon. Tapos 3 rito. So, nagkakasya kayo dito sa liit ng pool na Pahaba to. po. Pahaba yung tirada nyo. So, nasaan banda yung ilog dito? Dito lang po. So, mismo dyan sa ilog. Bungad Pintuan. po kami. Ha? Bungad. So, bungad po kayo. Dalawang bahay po ito. So, ibig sabihin, paglabas dyan sa pinto na yan, tubig na. May tubig po. So, pintuan ba yan? Opo. Pwede bang tingnan natin? So, ipapakita ni Ate Sandra yung kanilang bahay mismo dito, paglabas. Hello po, boss. Ayan. Ha? Hindi po. So, ay, dalawang bahay. Makikita nyo na mayroong pang bahay sa kabila. At eto na yung tubig na dumadaan galing sa ilog yan? Ilog. So, kapag bumabaha, ay yung tubig dito umaapaw at abot dito. So, ang nangyayari sa kanila ay pumupunta doon sila sa taas ng highway para maisalba yung ibang mga gamit. So, ganun kahirap yung sitwasyon ng mga kababayan natin rito. Bahay nyo po ito, sir. Ayan. Yung pintuan doon at yung pintuan rito, ito yung exit nila. Dito sila natutulog at doon sila pumapasok. Ito yung kanilang higaan. Nag-aaral ka pa ba? Hindi na po. Bakit tumigil ka sa pag-aaral?
nagkaroon po kami ng family problem. Family problem. Ako Picture po mo. yan. So, Kapatid ko po. Ito yung picture ni Ate Sandra. Ayan. So, graduate ka na pala ng Grade 6. grade 6. At ito yung kapatid mo. Apo. Dito yung pinakakusina nila. Ayan. At dito rin siya naglalaba. Ayan o. Ayan. So, tingnan nyo. Ito yung kanilang kusina. At dito rin sila naglalaba. So, sobrang liit lang talaga. Sa dami na ng vloggers na pumunta rito, ganito pa rin kami. So, walang nangyayari na tulong. Oh, wala. Puro interview lang. Puro interview lang. Chinese, Mm. ba't ibang Thailand. So, ibig sabihin, walang nangyayaring Ibig sabihin, pag action. may bumababa dito, parang niisip na lang ng mga tao dito, parang pinagkakakitaan. Ah. Sila lang yung kumikita. Sino dito kung available na 13 to 21 years old? Estudyante. Ilang taon na po kayong nakatira rito? Ay, naku, ito, dekada na. 46 na ako ngayon eh. Napunta ko dito, 9 years old eh. So, nasa 29 years na. Kasi yung panganay ko, mag-29 na eh. So, ibig sabihin, 29 years na kayo rito sa Hindi lang 29. mga ilang taon. Dekada na. Dekada na, mga 30 plus na. 30 years. Grabe na rin yung tibay na Oo, kasi kailangan eh. Kailangan namin talaga yun. Napaglampasan mo rito sa sitwasyon mo. Kailangan talaga namin yun. Kasi syempre, sa ganitong buhay namin, laban lang. Ganun. Tiwala din sa Diyos at huwag kalimutang manalig. Siyempre, siya lang yung may hawak ng buhay natin at siya lang yung makakapagbago ng sitwasyon. Tutulungan kayo ng Diyos. Yun yung lagi mong tandaan. Siya yung nakakaalam. So yung pagtira nyo dito sa ilalim ng highway, hindi ba kayo nangangamba na baka madisgrasya dahil nga sa kalsada yung nasa itaas? Hindi. Kumbaga sa nangangamba rin. Pero siyempre, pinapasuggest na lang namin na Gaano po kahirap yung araw-araw na pinagdadaanan nyo rito sa ilalim? ay, sanay na ho kami sa sanay na ho kami sa ganito sitwasyon eh. Parang din kami, parang nasanay na din kami na ganito. So yung araw-araw na challenge nyo dito, Ay, yung halimbawa pag bagyo, yan. bakit? Nabaha kami. Naabot kami rin. Ay, ayan, ito, hanggang dito, yung baha. Minsan, yan. So ibig sabihin, halos yung bahay nyo ay matabunan ng tubig. Pagka yung talagang yung bagyo talaga na So makikita ko bakal na to. So Oo, ito na bakal yung na mga yan. gutter ng mga Hindi, na tulay. Hindi. Ito yung pinakalas. Ah, Ito yung ito. Yan. Ito. Yan ang ending niya. Ito yung mga ending ng tulay. So ibig sabihin dito sa taas Ito. kalsada. Hindi, ayan, yung kalsada na yan dyan. Kalsada na to. Yung pinaka labas na ng yan, labas na ng tulay. Labas na ng tulay yan. Ilan po kayo rito sa loob ng bahay nyo? Ay, yung anak ko kasi, yan, maliliit ko, ay 4. Tapos may mga anak ko malalaki yan. Pa yung nasa labas, kaya labas lang. Mga ilang kayo, Dito, ilang piraso kayo rito? kami dito, 7. 7. So nagkakasya kayo rito sa loob. Mm-mm. So maraming salamat po sa pagsama sa araw na to. At gusto ko po pasalamatan yung nagpatuloy sa atin, sila Ate Erica at sa Ate Maricon at saka si Ate Sandra dito po sa kanilang bahay. At nalaman po natin kung gaano kahirap yung sitwasyon nila dito sa ilalim ng tulay ng highway dito sa San Andres, Manila. So isa lang po yung hiling nila dito na magkaroon ng sariling bahay. Sabi nga nila ate ay gusto na nilang makalipat sa magandang tirahan dahil nga sa mahirap yung buhay nila dito. Ay, Locate po. relocation yung gusto nyo. Nahihirapan ba kayo rito? Pero po, lalo na po pag binabaha. Binabaha. Pasok yung mga tubig. Baka lahat talaga ng gamit pa po. Lahat ng mga gamit, mga damit, pasok po. Nababasa kahit hindi bumabagyo.
Pag bumabagyo po, Bagyo pag malakas lalo yung mas ulan, malakas. Puno po tong kung saan po kayo nakatayo, puno. Puno ito hanggang dito sa... Opo. So ganun kahirap. Halimbawa, ulan-ulan lang. Bumabaha pa rin. Mm, Simple lang pong baha pero delikado na rin po yun kasi may in case na pwedeng lumakas yung ulan. mm, Kaya kailangan, pag mahina pa lang po, lahat ng mga ibang gamit nasa taas na po. Para naka-ready na po lahat. So para sa mga di nakakaalam, sila po ate ay meron silang may kanya-kanyang bahay dito sa ilalim ng tulay. Ito si Ate Sandra at si Ate Erica ay magkapatid po at ito po yung si Ate Maricon. Siya po yung kapitbahay dito at nag-join po sa kanila dahil gusto nilang maipaabot sa gobyerno na kung gaano kahirap yung sitwasyon nila dito. So yun lamang po yung kahilingan ng mga taong nakatira rito at sana po ay matugunan ng gobyerno yung pangangailangan ng mga taong nandito. So maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo sa pagpatuloy at maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa akin. So siguro dito ko na po tatapusin itong video. At kung nagustuhan nyo yung biyahe natin ngayon, huwag nyong kalimutang i-like at i-share. At mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel para ma-update po kayo lagi sa ating mga biyahe. Maraming salamat po. God bless po sa inyo.